Okay, so sa science natay gitawag no nga food chain. Okay? At first nag-question ko nganong dili ipapatay ng bitin. No? Nganong nagkaglamok nga ang mga hayop nga dili pwede patyon, mapriso ka, no? Kay sa food chain ang tanan is nag-move siya into circle nga para makomplete, no? Marag kung sa to pa ng environment gitawag na siya og ecosystem, no? Na siya giserve nga purpose, okay? So ang kanang sagbot, abi na to kanang sagbot lang, giatiman siya sa ulan ug sa init, no? Ang naay mga tanom manghigala nga dili mabuhi kung walay init. Napoy mga tanom nga mabuhi nga walay ulan. Pero its life naa siya sariling purpose, no? Kung og imo bisan gani ang cactus nganong ang cactus lang ang mabuhi sa desert kay sila lang ang makasustain og daghang water. So according sa ato ang common nga problem regarding ani mga sagbot, naa siya di na ko ni ma-explain kayo in a scientific way, pero sa ato ang natural nga panabot, no, naagay mga insekto diha nga manggawas nga gikan lang sa sagbot. Kana ganing suka, nga suka ra man tana, mabiyaan nimo manggawas man ang ulod. Asa gikan ang ulod, no? So, nay manggawas apan-apan. Okay? Ug uban pang mga insects. Pero ang design nila para mahimong pagkaon sa baki. Ang baki para mahimong mapagkaon sa bitin. Ang bitin pagkaon sa langgam, no? Or pagkaon sa mga agila. Dayon pag mamatay ang agila, magdikay ilang lawas, mubalik sila sa yuta, mag-create na po siya lahi nga organism, no? Na mga mushroom ug uban pa, mahimo silang fertilizer sa mga sagbot. Dayon ang sagbot ug mga tanom na pod, mutubo na pod. Kada kahoy nay sariling mga insects nga mugawa sa iyang own kanang iyahalang natural nga part sa science, no? So gitawag siya food chain. Now, kung imong sabton ang Matthew chapter 6 nga nag-ingon ang Ginoo, ang mga langgam gani akong giatiman, no? Ang mga tanom gani akong giatiman, ikaw pa kaha. So, makita nato that in the kingdom of God walay accident, no? In the kingdom of God, no, ang tanan nag-serve sa iyang purpose. No, kita po diri sa atong life diri sa earth. Wala ta diri mangigala nang inabuhi para lang mukaon na maminyo, manganak, matigulang, mamatay. No? Naagitay gitawag nga giserve nga purpose, okay? So unahon taning Proverbs 19:21. The purpose for living is more than just existence, no? Sobra pa sa kanang nag-exist. Wa lang ka ni abot nga natsambahan lang. Bisan pag nabuntisan lang ang imong mama unya, wa kay klarong ginikanan, more than just. No, dili na sa ingon nga tungod sa biga sa akong papa. No, dili. Naa ka diri, naa gihapoy purpose ang Ginoo. Okay? So, ingon dito, the Lord's purpose that prevails. Atong tan-aw ng word nga purpose. Okay? Because every man has a plan, but it is the Lord's purpose that prevail. So we are to dig and to seek what really is the purpose of our existence. Okay? Unahon taning John chapter 10 verse 10. Okay? The devil came to kill, steal, and destroy. But ingon si Jesus Christ, I have come that they might have life and have it to the full. Sa King James, NIV, ano? Sa King James, abundance ang gigamit. Not just life. Okay? Dili lang life. But have it to the full. So, bang version, have it in abundance. I came that you might have life in abundance. Lahi ang life nga nag-exist, kundi life to the full. Example nako kaning koy.
Di lang masiguro ni applicable sa koy, bisan sa ubang isda. Ang koy nga isda, pag imo nang ibutang sa aquarium, bisag unsa kadako nga aquarium, bisag unsa nga special nga feeding, nga pagkaon imong ibutang, as long nga naa sa aquarium, ang maximum size niya is 6 to 8 inches lang. Bisan pag nagbutang na kag oxygen, tanan diha aerator, mga special nga balas, na nag-atiman, as long nga naa siya sa aquarium, naa siya life, pero wala niya na-attain ang life to its fullest. Kuya kay sa NLT, gigamit yun ang word, fullest. Lahi ang naay life o ang life to the fullest. According sa pagtuon, kung kanang koy nga isda, ibutang nimo sa pond, gawas na sa imong balay. Ang uban, magkahon man na sila sa gawas ilang balay. Ang yang maximum size is 16 to 18 inches. Kung igawas nimo sa aquarium, at least makatilaw sila glapok. Nagyapon sila life, pero wa pa niya na-attain ang life to its fullest. Okay? No? So, ang plano sa Ginoo is not just life, but life in its fullest. Okay? According sa pagtuon, kung imo pag yun ang ibutang dito sa sapa, kung asa ang naay right environment, no? Gitawag na siya habitat, right place. Ang life to its fullest na giday sa right place. Not less than 24 inches ang iyang maximum nga size. Kung ano? Imagino nimo ng 24 inches? Okay? Pero dili lang na koy, ha? Bisag unsa nga isda, bisan goldfish, bisan pantat, bisag halwan, no? Kita niyo ng mga pantat nga dagko kayo, dako pa si mong tiil, halos mura nagbuaya. Kay nabutang sila sa right place, na-enjoy nila ang life to its fullest. So, kita po di ay, nag-eksista, pero kung wala ta sa right place, di na to ma-attain ang life in abundance. No? Nakuha ninyo ang gitawag na to nag-metaphor, no? Murag comparison ba? Okay? Na ay mga tao nga mga dato kaayo, no? Naanatanan pero nag-suicide. Na sila'y life pero wala nila nakuha ang life to its fullest. Kaya nga naman, ang life is not just existence. Naapag purpose nga wa nimo ma-experience. Matud pa sa pulong sa Ginoo, no eyes have seen, no ears have heard. So, to what God has prepared, gi-prepare ang Ginoo. Kung wala ko naabot sa fellowship, akong i-compare akong life sa akong mga igagaw, mga silingan, mga classmate, mga suod nga higala, karon magtagbo-tagbo mi, makita nako nga wa nila na-experience ang life sa fullest. Diba, bisan kita, wala pa na inyo ha. Wala pa mo naitsa sa sapa, napa mo sa pond. Basig ang ban sa inyo ha, napa sa aquarium. Tinood, giatiman mo, no? Pareha sa Philippine Eagle, giatiman, gigwardyahan, na doktor, pero hangtod ang eagle naa sa cage, wa niya na-experience ang life to its fullest. So, kita di ay, nag-attend ta diri sa church, gadalatag Bible, pero gina-find pa nato ang purpose sa to ang living. Gina-guide ta, ginatudluan ta, para ma-enjoy na to ang complete nga life nga gi-prepare sa Ginoo. Amen ba? Okay? So, dapat masabtan na to ang purpose. Kaya kung di na to masabtan ang purpose, di na to ma-enjoy ang life. Okay? So, another thing, Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's handiwork, created in Christ. So therefore, ang fullness sa life magsugod sa Ginoo. Okay? Created man in Christ Jesus to do good works. So ang purpose des sa tuang life is you have to start with God. You have to start with Christ. Kay gi-create man ta para kay Christ. So ang atong life is
not doing to be good, but creating to do good because we are in Christ. Ingon dito, which God has prepared in advance. So wala pa kagipanganak, ning gawas ka sa kalibutan, not just existence, kundili you are designed. Gidesign na jud ka. Mo nang gitawag nato, old things are passed away. Tanan gyud na ay old things. Dayon na ay new things nga nagaabot sa tuang life. Okay? So, isa siya sa gitawag nato essence sa atong existence. Another, which ato po ning isgutan unya, ang Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper. So makita ninyo that the calling of God is upward. Okay? Dili downward. Upward. Okay? Plans to prosper you. Wala pa ka na prosper ha? Plan pa man. Okay? Plan to prosper you and not to harm you. So if there is harm nga imong na-feel karon nga nagapahitabo sa imong life, then that is not God's plan. Okay? Dili plano sa Ginoo nga magpabilin ta sa usa ka place nga magantos ang atong life. Kun dili na plano ang Ginoo sa tua in a way nga wa pa nato nakita karon. Okay? So kung masabtan nato ni, ma-enjoy gid nato ang life. Amen. Okay? Things that can satisfy the longing of the soul. Moni ang mga worldly things nga dili ta makontento usahay. Ingon sa Luke 15, Jesus said to his disciple, no, therefore I tell you, do not worry about your life. Ang worry gud no, ang pinaka grabe kayo nga enemy sa life sa tao. Okay? Tungod gud sa worry, kung naa kay sakit nga cancer, mas una kang patyon sa worry kaysa cancer. Kuyaw kayo ang worry? No? Mag-una pa siya sa imuha. Mag-una pa ang stress, mag-una pa sa imuha. Okay? So, why God condemns worry? No? Anong gina-condemn sa Ginoo ang worry? Because worry is a sign that we don't trust God. It's one way of saying, wa kay mahimo Ginoo. Okay? So, ayaw daw ta mag-worry sa life. But in reality, namang gigitawag na to nga kabalaka sa mga ano. Pero ang dili gusto sa Ginoo diri is murag dependent ta sa unsay naa sa atong kamot. Yung sa diri, what you will eat, about your body, what you will wear, for life is more than food. Ang purpose sa Ginoo sa life, di lang kay makakaunta. Kay usahay mga igala, daghang mga tao nga nakakaon pero kulang gihapon ang ilang life. Naa sila tanan pero nganong kulang man ang ilang life. Muna ingon ang Ginoo, do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. Nga ingon dayon ang Ginoo, and your Father knows what you need them. Now, makita nimo no nga kung na-scanner ang Ginoo, inig-scan niya ang imong heart, from the very beginning, gusto na nato tanan. Walay, ang reality, wala gi-ignore sa Ginoo. Kaning the pursuit of wealth, kabalo Ginoo, gagusto gina siya sa tao. Muna, ingon ang Ginoo, ingon siya, but seek. So, but pasabot mga higala, ang problem is, dili siya priority sa tuang life nga pangitaon. Muna ingon dito, seek His kingdom. So, intentional goal for life. Para day ma-serve na to or para na to makita ang purpose sa life, para na to ma-discover unsay purpose atong life, para na to makita asa ta giset sa Ginoo ining kalibuta sa life, then we have to seek His kingdom. So, naay gitawag na to intentional goal for life, which maunay wala nagapanghitabo karong panahon na. Kay naamatay gitawag nato ron nga less priority, no? We major the minor and we minor the major. Ang Bible study, ang Word of God importante, pero dili na siya importante karon. Ang importante karon pagkaon, no? Balay, yuta,
gahom. So, ang problem diri mga higala is, sa gingharian sa Dios, wala na kaayoy nagasik. Okay? Actually, kung i-relate mo na sa gingon ni Matthew sa Matthew 6:33, not just seek, but seek first. No? Kung imog yung i-connect. And thank God nga nung naata diri karon, it shows. Matod pa, kung isunod nimong next chapter dito is, ingo dito, ang imong gipangita, manggigala, where your treasure is, there will be your heart also. So, thank God, nga naata diri karon, your action determines where your heart belongs. So, naata diri, at least we seek. But the more we seek, the more po nato ma-discover ang ato ang purpose. Okay? So, pag abot na ko diri sa church, inanira po, mga 6 months pa ko tig-attend og City Night Live. Tinatin lang ko City Night Live. Estudyante. After 6 months, attend Night Live. Ngayon ko, apil sa anniversary. Anniversary ko na, balibaran ba na nato, no? Attend ko anniversary sa church. Hantod, na nagbarkada sa kuha, balik-balik. Pinakauna na kong ministry, choir. No, nya, mura patag mga bulingit dito sa Daplin, apil-apil og choir nga atong sanina, balik-balik. Pagabot na ko sa Victory, ha? No? Nya, ang una na kong pulo, oy, goy, mura kong mahilis. Kaya mo ko naanad og pulo. Wa man ta naanad aning mga disente-disente. No? The more ko nag-continue, meaning, nasulod na ko sa right place. Di ba ya mo violate ang Ginoo sa law of process? Ang tanan ba ya na process? Pag abot sa right time, right place, right time, na found na ko ang purpose sa life. Thank you, Lord. No? Ang akong auntie, nag-challenge sa kuha, pag-prepare diha, nasa Amerika, daghag trabaho diri para sa imo kay artist ka. In demand na diri. Ako itong mga damgo sa una. Pero karon, akong mga igagaw, bisag naa dito, luoy kay ilang kinabuhi. Wa ko ingon nga luoy, dato sila, pero wa nila na-experience ang life to its fullest. No? So thank you Lord, nag-change ang akong mind. Na yung mga pastor nag-guide, nagbadlong. Murag mo tanaw ka, no, sa manilang mga advice, puro man Ginoo, puro Ginoo. Pero later in life, na-discover na ako, mga higala, nga ang life, it is not just more on what you eat and what you drink. No? There is more in life. Okay? There is more in life. Lami ba yan ang naaka sa cage sa Agila, no? Kay naay doktor, naay security guard, o niya, inihawan og manok, no? Kompleto, matod pa, kung gusto ka malibre imong kinabuhi, sulod sa prisuhan kay libre tanan. Unsay problem? Wala ma-serve ang purpose. Wala niya ma-enjoy ang life to its fullest. Okay? So, isa na nga to ang bantayan. So, muni ang pinaka-question is, why are we here? Dili lang diri sa earth, kundi bisan diri sa church, nganong naamang ka diri. Okay? What is your understanding in life? Ingon dito, what is the point of it all? Is there more to life than just getting by? Kanang word nga getting by, temporary raman gyud ang life, no? Ingon sa Psalms chapter 90 verse 10, 70 ra gyud ang life sa tao. Kung mulampas kag 70, pakapin na sa Ginoo. Okay? So, matud pa nila ang ato ang life diri sa kalibutan, usahay, nagunahuna lang ta sa atong mga accomplishment. No? According sa ako ang nabasahan, no? From age 18 years old to 30 years old, pakuyaway og kurso. No? Pahambugay og kurso. From age 30 to 40, no? Pakuyaway og kurso, pakuyaway na pod og kanang balay, mga achievements, padak-anay. Pag edad 40 to 50, padak-anay og savings, no?
Ang problema, kay pag edad 50 to 60, padaghanay og maintenance. Padaghanay og maintenance. Ano na gyud? Sunset na gyud ba? No? Pasalupay na gyud. Pag edad 60 to 70, manghigala, no? Magkwintahay nag insurance o kanang padak-anay ba og pila ang pensyon. Mao naman gid na 60 to 70, no? Pila imong SSS, pila inyong contribution, pila imong madawat ron. Mao na hisgutan. Tanan yung mga edad 50 magsabot, puro health ang hisgutan. Pag edad 60, ang mga insurances mo hisgutan. Pag edad 70 manghigala, naa na kay Forest Lake. Sultian ta mo, moabot ta sa lubnganan, si St. Peter ra gyud mo biya sa imo. Maura gyud na makigunong sa ato. Garantiya gyud na. Kung, with condition pag na, kung nagbayad ka. Pero may ni si St. Peter, kaya namatay akong mother-in-law niya, akumplito na akong St. Peter, matinabangon si St. Peter, no? Akong St. Peter mo'y nagamit. Kuya, maigil si St. Peter, no? Tabuk-tabuk raday ni siya, no? Ang wa nagbayad, iyang natabangan, ako may way St. Peter ron. Gobyerno na'y bahala. Okay? So, unsa may existence nato diri sa kalibutan nga matud pa sa kanta, we are next in line. Pagdagan sa panahon, parang kailan lang. Nanigulang naman ta. Yung to nagupit sa kuha dito, naging adlaw. Ayun siya, sir. Pasi gusto ka, ato na ning ipatina, sir. Nako, unsa na giday na akong buhok? Siya, gold naman good, sir. Brown man kog buhok. Sunod na lang. Wa na gyud ning gawas na gining atong patiguangay na gyud ta, no? Pasalupay na gyud ta. Kataw-katawat ang pastor diri, basig kita na pud sunod ani, kiang-kiang pud ta ani. Ecclesiastes chapter 2 verse 10 to 11. Okay? Ang life na to, mura lang yung cycle ba, no? Gatuyok-tuyok ba? Okay? Paggawas, dayon, eskwela, trabaho, pamilya, mamatay, no? Tuyok-tuyok ra gyud. Sa una, akong ginikana nagatiman sa ako, no? Amdaman kog pagkaon sa pag-eskwela, karon baliktad, ako na pud. Sunod sila na pod. Okay? So, matod pa ni Solomon, ingon siya, di na ko ikalimod nga nakuha na ko akong gusto. Muna ingon ni Solomon sa verse 10. Sa ang tanan, gipangandoy sa kong kasing-kasing na angko nako. Na-enjoy na ko ang tanan. No? Pirting daghana. Siya ragoy na ay kingdom nga. Imagine, 14 years gikonstruct ang iyang balay. Asa ka mangita, anak. Nga, mga igara, pag ingon sa verse 11, ingon siya, yet. Grabe, no? Nakakonclude yun siya nagaingon. When I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. Okay, ingon dito, at chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Kuyawan ang mo chase ka sa wind, no? Mura ka gadakop sa hangin. Nganong kaingon sa mura ka gadakop sa hangin? Ang unang aircon nato, kanang dagko, kita nyo ng dagko ng aircon? Kana. Pagdagan sa panahon, after 10 years, gipulihan na tong aircon anang tapad. Kita nyo ng gamay? Kanang dako, naiduha diha ipanghatag si Pastor Kiko. Ihatag na ha? Matod pa ni Pastor, why mudawat? Unsay rason? Ang tubag, karaan. Imagine mo, gipulihan o gamay. Unsa may lesson na to diha? What is effective today is not effective after 10 years. So, katong imong giutang-utangan, katong imong gi-install, no? 5 years kang nagbayad sa imong sakyanan, pagdagan sa panahon, obsolete na pud siya. Muna gingon, we are just chasing the wind. Mura lang kagadakop sa hangin. Kani imong anak nga nag-abroad ka kay para makaskwela ka sa imong anak, makahuman imong anak sa college, pag doktor na, pag minyo na, biyaan ka. You are just chasing after the wind. Nay isa ka street
nga ginikana naghigda daplin sa karsada. Gi-interview na ko siya. Nasa anak, nasa pamilya. Nganong naana siya diri. Iyang mga anak nangaminyo na daw. Pero natulog dito sa Kilid's Clinic, natulog sa daplin karsada. Una yun ba nga, ang tanan nimong gihaguan, pag di nimo masabtan imong purpose, pag di ka magpagamit sa Ginoo, manghigala, mura ka gadakop sa hangin. Kanay imong cellphone nga wa pa maimpas karon, sultian ta ka 3 years from now, bisag ihatag na nimo, wa nimo dawat ana. Bisag kawatan, di na mo kawat. Unya, perti nimong paningkamot, mong bayad sa kanang mga loan diha. So makita nimo manghigala nga sakto gyud si Solomon. Imagine, na siya 300 kabuk asawa. Kita naglisod pa taning isa ka buok. Pero nakaingon siya, wala gyud. Everything is meaningless. So makita ni mo higala, pag di ni mo masabtan ang purpose sa life, kung sige tagbalik-balik, tiriwa, takabalong anong naata diri sa kalibutan, manghigala, mura po dahi tagadakop sa hangin. So, manghigala, nag-introduction pa ta sa itong subject, ha? Next meeting, naanata, para masabtan nato unsay purpose for living. Masabtan nato nganong gina-challenge ta nga mahimong part sa church. Nganong gina-challenge ta nga mahimong ma-involve. Nganong gi-challenge ta manghigala nga mo appeal sa conference, sa revival. Ang very purpose diha is ang mga spiritual issues. Matod pa ni Jesus Christ, ayaw kahadlok itong mupatay sa imong lawas, kadtong mupatay sa imong kalag. So meaning, there is more in life nga wa pa nimo ma-discover. Okay? Naapay daghan sa life. Kung ang isda ibutang nimo sa sapa, daghan siyang benefit nga ma-enjoy dito nga wala sa aquarium. Ang agila, bisag giatiman, mas daghan siyang benefit kung imo siyang buhian gikan sa hawla. Gitawag na siya freedom. Okay? So muna manghigala nga lami gyud mahimot ang Kristohanon. Amen? Hallelujah. Praise God. Di na mulihok. Okay. So we are created for a purpose. Ang design sa ato ang life is naagyoy purpose. Even karon mayong kag nabuntisan ka, na rape ka, anak ka sa gawas, no? Unsa ba nahitabo sa imo? Bisan pa ni ana. Sa gingharian sa Dios, walay accident. Okay? And no, nga ang purpose is rooted in relationship with God. Mo gini foundation. Tanang butang nagkinahanglan magyug foundation. Okay? Ingon sa Matthew 22, no? Nga ingon dito, love the Lord your God with all your heart, soul, mind. This is the foundation, everything. This is the master key in life. Love the Lord. Relationship with God. Reflecting His character, meaning manghigala nga identify ka as anak sa Ginoo, kay ang purpose sa church, ang purpose sa Christianity is becoming more like Christ. Muna'y pinaka-purpose nganong naata diri. Nga ma-adapt nato, ma-influence ta. We will love what God loves, we will like what God likes. So, mo ni siya ang purpose sa life, i-reflect His character. Makita si Christ sa imong life. Mabut ang time, no? Kaniging mag-asawa, madugay sigig uban-uban, magkaparihan nagnaong. Basta magsigig uban. Di ba? Nakapansin mo? Sigig uban-uban, manghigala og chismosa, machismosa pugag apil. Kaya ang wa nimo nahibaluan, mahibaluan nimo sa imong pag-uban siya. The same with God. The more ta sigig sunod-sunod sa pagpanginabuhi diya sa Ginoo, makita na si Christ sa imong life, no? The other day nangaon mi sa akong wife diya sa kanang gi-recommend sa mo nga sa Claveria nga sa nang magluto-luto gani, sa tawag nila na samgyup. Sige mi kaon dito. Siya, ma'am, sir, ingol kalitong katapad, pastor ka, sir? Ingon sa dad ka ilagi sa pastor ka. Siya, klaro man good. Unsa kay naa sa kuan, no? Sige, kita siguro siya pako nako ba, no? No, lesson kay naman siya. Adik ka, sir? Katubitong
concert gahapon. Asa na to si Mark nga drummer? Ikaw Mark sunod tugtog di mo ug maayo gamit na imong ano ha, katong imong isa na earphone. Kita na ano ko sa layo, murag adik ba kay na ay Arius. Sunod tugtog di mo tanggalan na kay murag murag na Arius, no? So ang atong life mo reflect gud siya. Kay bisan kinsa kita gikan mata gi-manufactured man ta sa Ginoo, no? Tanang product nga mogawas sa manufacturer, ilang pangalan nakatatak ba diha, no? Mitsubishi, okay? Samsung, ibutang ba gina ilahang brand diha. So meaning, ang imuhang life is nag-reflect ka sa manufacturer. Kung ang Ginoo naghimo sa imo, mo reflect jud ka product jud ka sa Ginoo. Okay? So mana siya ang isa sa mga foundation sa purpose sa tuang life. Okay? And another is fulfilling His plan. Ma-fulfill na to yung plan kung unsa ang magpalipay sa Ginoo. We are to participate for God's redemptive work. Giluwas ta sa Ginoo. So, ingon dito sa Ephesians 2:10 nga itong gibasa ganina, created for His purpose. So, dili dayta ingon diri nga hutdon lang nato atong time diri sa earth. No? Dili lang nato hutdon ang atong time sa sigig Facebook, sigig cellphone. Kundili, dapat na atay time sa Ginoo. Amen ba? The same rabiata 24 hours a day. Pareho rabiata na 24 hours a day. Na 8 hours nga mag-work, 8 hours nga mag-rest. Okay? So, kung ang atong 24 hours a day, kung i-times nimo sa in 1 week, 168 hours, kung imong sabton, 2 hours lang baya ang gipangayo sa Ginoo nga makasimba ta. Pero say bisag 2 hours di na to kayang ihatag sa Ginoo. No? Maulaw ta. 166 hours imo. Nya ang 2 hours para sa Ginoo di na to mahatag. Okay? Mo gingon nga, don't waste your time. Okay? Palihog ko sa ano, di na mo move. Okay. So, kani nga challenge, ako po ning encourage kaya atong time, sa Jeremiah 29, para po ni sa mga tao nga naa karon sa Babylon. Okay? Basta yung, unsa may purpose sa Ginoo nga ako ang life. Di naman ako ni masabtan. Napaday plan. Okay? Muna gingon ba nga, Pastor, nag-ingong ka nga na-purpose ang Ginoo sa kuha. Unsa man pag-attain sa purpose sa Ginoo nga bulag naman gani ko ron sa kong asawa, dili gani na. I mean, daghang kaayo nga naabot sa life, ang iyang life na sa Babylon. Okay, ingon diri sa verse, okay, before na to, basahon ning Jeremiah 29:11, pag ingon sa Ginoo, for I know the plans I have for you. Ingon diri sa verse 4, this is what the Lord Almighty God says to Israel. Ingon diri, I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Kisay nagbitbit ang Ginoo pod. Imagine ha, I carried you. Sa King James, no? Ako mismo nagdala sa inyo sa Babylon. Ora bag unsa man ning klaseng ginuuhan ni dadon man ta sa Babylon. Okay? From Jerusalem. Jerusalem is the promised land. Mo ni ang place nga gi-prepare sa Ginoo. Karon gikan sa Jerusalem, dadon ka sa Babylon. Pero ingon na Ginoo, ako'y nagdala sa imo diri. Ang point nato diri is para masabtan nimo imong purpose na invitation ang Ginoo. God will invite you. Nga kabalo ko ang Babylon is the place you don't love. Ang Babylon mo ni ang lugar nga di nato gusto. Bulag nga kaminyoon, nabuntisan ka, broken ang imong family, wa na kay balay karon, naputbol ka sa trabaho, na yung mga dimayong sakit imong gibati. Ang tawag nato ana Babylon, the place you don't love. Ingon ang Ginoo, build house, settle down, plant gardens, and eat what they produce. Unsa may meaning ani? Embrace your Babylon. Ayaw hawa diha. Kay kung imong sabton ang verse 8 ani hangtod sa verse 10, ingon ang Ginoo, daghang mo inganyo sa inyo nga biya diha, pero ingon ang Ginoo, ayaw hawa diha. Daghang mga prophets mingon sa inyo ha, hawa na mo diha, pero ingon ang Ginoo, ayaw hawa diha. Pagtukod og balay, pagminyo, panganak, pagkaon, panrabaho, ingon dito, seek peace and prosperity in that country. Pero ingon sa ingon niya, because I have carried you. So, naay purpose po ang Ginoo
Kay naa may mga tao nga gitawag sa Ginoo as an extraordinary calling. Kuyawa, no? Kay Job, extraordinary to. Dili tanan maka-experience sa life ni Job. Pero naay mga tao sa Bible nga naka-experience og extraordinary. So, di man tanan pareha sa mua. Ang uban sa inyo, naka-experience og mga extraordinary suffering. Siguro mayong kag dili mayo akong life karon. Unsaon ako pagsabot sa purpose sa Ginoo. So, the conclusion is this, dili man siguro na ang original nimo nga plan. Pero ningon ang Ginoo, but I have a better plan. Amen ba tadiha? Manay conclusion sa Ginoo. It might not be your original plan nga naabot ka sa Babylon, pero ingon ang Ginoo, but I know the plans I have for you. Napudi plano ang Ginoo ani. Ingon ka nga, saan man akong kinabuhi karon, wa na ko'y ginikanan, wa na ko'y pamilya, wa na ko'y trabaho. Okay. Muna gingon Ginoo, all you have to do is seek peace and prosperity. I-enjoy na, i-embrace na, because ako'y nagdala sa imo diha, it might not be the original plan, but I have a better plan. Ingon siya, I know the plans I have for you. Kaya ang plano sa Ginoo, di lang kakutob diha. Muna gingon diri nga, gi-invite ka sa Ginoo. Then, moabot ang right time. Muna ingon ang Ginoo diha sa verse, following verse, no, wait 70 years. Anyway, katong nga challenge is as a nation, ang point sa Ginoo, hulat lang, because you will call on me and come and pray and I will listen to you. Naara gyud ay right time, no? Para sa kuha, no? Gikan ko sa Dipolog, balik ko diri, naghulat lang ko. I have a better plan. So naay mga better plan nga nagapanghitabo sa atong life. Kabalo ko ang uban diri karon nag-struggle sa marriage. Ang uban diri nag-struggle sa ilang finances. Ang uban diri na bankrupt, ang uban diri na pay dagkog mga utang. Muna gaingon, just embrace your Babylon. Pag faithful lang, discover your purpose, find your purpose in God, be faithful, no? Next Sunday ato ning isa-isahon nga masabtan nato manghigala nga you are not an accident. Naabot ka diri sa church, no? Abi nimo murag wala lang ang uban sa inyo diri mahimong great in the kingdom of God. Ang uban diri sa inyo ha mahimong millionaire, no, mahimong supporter, ang uban diri mahimong ministers, and mo nagingon nga you don't know. Okay? Ang Ginoo ray nakahibalo. Pero kabalo kita nga walay palpak sa Ginoo. Matud pa ni C.S. Lewis, kay ingon siya, you can't go back and change the beginning. But, okay, ang next slide. Okay, ingon si C.S. Lewis. Okay, ingon ni C.S. Lewis, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Apo, no? Unsa may naa ka karon, asa na ka karon, wala na tayo mahimo ana. Muna ingon nga, you cannot change the past, but you can change the future. Okay? Di naman mo ma-change ang past. Kung unsa man tong past, di na to ma-change, but you can change the future. Guwapo, no? You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Muna ingon sa ang Ginoo kang Jeremiah, I have a plan for you, declares the Lord. Plans to prosper you.